Mga nahulikam na holdapan sa Metro Manila. Cellphone pala ang pakay-tangay ng isang rider sa Taguig na kunwaring nagpasama sa isang estudyante. Natunto naman ang nanloob sa isang branch ng courier company sa Navotas sa tulong ng social media. May report si Ian Cruz. Mula H. Sulit Street, lumikaw ang motorsiklong ito sa A. Santos Street sa Barangay Calzada sa Taguig City. Nakasakay sa motor ang dalawang lalaki, ang nakaangkas, isang estudyante. Ilang beses na nagpaikot-ikot ang motor sa kalye bago tuluyang ibinaba ang estudyante. Umalis ang rider na may isinuksok na cellphone sa bulsa. Na-hold up na pala ang 12 anyos sa estudyante. Kwento niya, susunduin sana niya ang isang kaklase nang lapitan ng rider. Tinanong po kung may kilala daw po akong Tapos? Para magpapasama daw po siya kung saan doon nakatirahin. Anong ginawa mo? Pinangkas niya po ako, umangkas po ako. Nang huminto sila, hiniram ng lalaki ang kanyang cellphone para padalhan ng mensahe ang hinahanap umanong tao. Binaba na po ako doon sa may malaking bahay. Hindi na po binik yung cellphone ko, binantahan po ako ng babarilin. Daw po sisi ko, babarilin daw po ako. Tinutunto na ang suspect sa Navotas City. Nakamask at goggles ang lalaking ito nang pasukin ang branch ng isang courier company. Pagdating sa teller, may inabot siyang supot sabay deklara ng hold-up. Halos 30 segundo tumagal sa loob ang suspect bago lumabas. Dala ang cash box na may lamang 20,000 pesos. Sinubukan pa siyang habulin ng teller pero mabilis na nakatakas sakay ng motorsiklo. Sa paglalakad po nung suspect na parang ika-ika, nirecall nila kung sino yung regular na customer na ganun maglakad, yung built ng katawan, at nalocate naman po natin dahil isa sa mga social media friend po nung teller ay na-hold up ay yung mismong asawa nung suspect natin. Nakuha sa kanya ang motorsiklong ginamit sa krimen, cash box at 10,000 pisong cash. Natapat lang talaga na may mga pangangailangan po talaga na hindi ko na kayang ma-provide. Tatawarin niyo po talaga ako. Hindi po ako masamang tao. Maharap ang suspect sa reklamong robbery. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Namatay ang isang lalaki matapos niyang mapana ang sarili sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nadulas daw ang lalaki habang nanguhuli ng alimango sa Dumaguete at natusok niya ang sariling mata ng kanyang pana. Ayon sa kasamahan, nakapagsalita pa raw ang lalaki. Nawalan siya ng malay nang bunutin niya ang pana sa mata. Naligaw din daw sila patungong ospital. Hindi matanggap ng magulang ng biktima ang nangyari. Nag-iimbestiga pa ang Dumaguete City Police sa nangyari. Nahuli kam sa Pangasinan ang salpukan ng dalawang motorsiklo na ikinasawi ng isang rider. Nasawi naman ang isang angkas ng magulungan ng truck sa Maynila. Yan ang report ni Rafi Tima. Tumatawid ang rider na yan sa kalsada sa Malasiki, Pangasinan nang masalpok ng isa pang rider. Sumemplang ang dalawa. Isinugod sila sa pagamutan pero isa ang binawian ng buhay. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng nasawi. Ayon sa mga pulis, mag-uusap pa lang ang dalawang panig. Sa Tondo, Maynila naman, kita sa CCTV kung paanong nagkasabay ang motorsiklo at pulang truck sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Maya-maya, kumabig pa kanan ng truck para i-overtake ang kotse sa harapan. Dito na natabig ng truck ang motorsiklo na natumba. Nagulungan ng truck ang angkas na babae. Nadurog ang suot niyang helmet at napuruhan ang kanyang ulo. Yung truck na puli, kahit anong sigaw mo, hindi pa rin umihintay, dire-diretso. Parang kaya tinawag ko na rin yung mga temari. Ayon sa isa sa mga unang rumisponde sa aksidente, tila natulala ang motorcycle taxi rider nang makita ang kanyang pasahero. Nahuli ang truck driver kalaunan at dinala sa Manila Traffic Sector kasamang nahagip ng rider. Kakasuhan yung driver ng dump truck ng reckless imprudence assaulting to homicide, physical injury and damage to property. Ganun din yung driver ng motorcycle taxi. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasayang ang mga bagong ani na kalabasa at bell pepper sa Bukidnon. Dahil sobrang baba ng bentahan at hindi rin daw maibiyahe pa Maynila, iniwang na lang ang mga ito. Ang report mula kay Bernadette Reyes.
Itinambak na lang sa gilid ng kalsada ang mga bagong ani na bell pepper at kalabasa sa Libona, Bukidnon. Iniwanan na lang ito ng may-ari dahil ayon sa kanyang empleyado, masyadong mababa ang bentahan. Nasa 6 pesos per kilo lang ang presyo ng kalabasa habang 15 pesos per kilo ang bell pepper. Kaya malabo raw na mabawi nila ang nagastos. Nang subukang ibiyahe, sinabihan daw ang may-ari na walang biyahe ng barko pa Metro Manila. Wala ring napag-imbakan dahil puno ang bodega. Naipagbigay alam na ito sa Department of Agriculture pero tumanggi muna silang magkomento. Sa Valenzuela City naman, mahigit 80 timbangan sa ilang pamilihan ang kinumpiska ng lokal na pamahalaan. Depektibo ang ilan. May mga wala namang selyo kaya posibleng hindi tama ang nasusukat nitong timbang. Kung medyo may alanganin kayo doon sa binili nyong, pwede nyo i-counter-check doon sa timbangan ng bayan. Sa New Marulas Market, nabisto naman sa surprise inspection na may mga imported na bigas na ibinebenta ng lampas sa maximum suggested retail price na 49 pesos per kilo. Gate naman na nagbebenta ng bigas. That is a local rice. And according to DA, yung inspector, hindi raw kasama ang ko talaga namin, 1,450. Kaya pag sinixtito mo, almost 100 mahigit lang tubo namin. Pag-aaralan ng Department of Agriculture kung may paglabag nga ba ang mga nasabing rice retailer. May mga bigas kasi na exempted sa maximum SRP tulad ng local rice, Japanese rice at brown rice. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang Rodrigo Roa Duterte. Hindi inaalis ng lead legal counsel ni dating Pangulong Duterte ang posibilidad ng pagkakaroon ng Pilipinong abogado sa defense team. Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, may mahalagang elemento sa kaso na mangangailangan ng Pilipinong abogado. Sa ngayon, humihingi raw siya ng payo mula sa Pilipinong abogado. Binubuo pa raw ni Kaufman ang defense team at iaanunsyo ang magiging miyembro nito sa tamang panahon. Bago nito, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakikipag-usap na siya sa mga dayuhang abogado para sa binubuong all-foreign defense team ng dating Pangulo. Pinag-aaralan ni Senator Bato de la Rosa na magtago sakaling iparesto siya ng International Criminal Court. Kinokonsidera raw niyang magpakanlong sa gusali ng Senado para hindi masilbihan ng arrest warrant. Pero tiniyak niyang hindi siya manlalaban. Nauna nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na papayagan si De La Rosa na manatili sa Senado habang sinasagad ang kanyang legal remedies. Lalabas naman daw si De La Rosa kung paalisin na sa Senado. Ang bagong pahayag ni De La Rosa malayo sa nauna niyang sinabi na kusa siyang susuko para maalagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands. Sabi ngayon ni De La Rosa na imposible na yan at hirap makabisita kay Duterte kahit ang kanyang mga anak. May tampo rin daw si De La Rosa kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año na naging dating AFP Chief at Cabinet Member ni Duterte. Sinasabing isa si Año sa ilang may alam noon ng isinekretong pag-aresto kay Duterte. Sana kumontak naman lang siya doon sa mga, kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. 50 araw bago ang eleksyon 2025, muling nag-ikot ang senatorial candidates para talakayin ang kani-kanilang plataforma. May report si Joseph Moro. Pagtulong sa mga tomato farmer ang isinulong ni Kiko Pangilinan sa Bohol. Pagpapalakas sa barangay governance ang isinusulong ni Manny Pacquiao. Itinutulak ni Ariel Querubin ang Panganay Scholar Program sa pagbisita niya sa Batangas. Pagkakaisa sa komunidad ang isa sa ipinanawagan ni Senador Francis Tolentino sa Pampanga. Doon ipinangako naman ni Benhur Abalos ang pag-amyenda sa Local Government Code. Umento sa sahod ang isinulong ni Jerome Adonis sa Laguna. Dagdag pondo para sa libreng kolehiyo naman ang plano ni Bam Aquino. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Abby Binay sa Quezon. Inalala ni Congresswoman Arlene Brosas ang kaarawan ni Gabriela Silang sa pagsasagawa ng mural painting. Suporta sa mga katutubo sa Pili Camarines Sur ang inihayag ni Allen Capuyan. Suporta sa mga kababaihan ang idiniin ni Senador Pia Cayetano sa Eastern Samar. Sa trabaho market sa Maynila nag-ikot si Attorney Angelo de Alban. Si Senador Bongo itinutulak ang paghahatid ng serbisyong medikal sa Occidental Mindoro.
Pagpapalawak ng turismo ang binigyang halaga ni Senador Lito Lapid sa Aklan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naisip niyo ba kung paano ang eleksyon sa bansa matapos ang World War II? Yan ang tatalakayin sa podcast ng Batikan at award-winning Kapuso journalist na si Howie Severino. Ang Howie Severino Presents Moments in Election History. Democracy will die kung walang ipagsaysay. Yan ang jingle na Mambo Magsaysay, ang sinasabing unang viral na presidential campaign jingle ng kalabanin ni nooy Defense Secretary Ramon Magsaysay, ang incumbent president na si Elpidio Quirino noong 1953 elections. Hihimayin ni Severino ang kwento sa likod ng jingle na yan kasama ang mga eksperto sa history at political science, pati ang anak mismo ng composer ng jingle na si dating Senador Raul Manglapus. Sabay-sabay tayong maki-throwback Thursday ngayong March 20 sa iba't ibang streaming platforms ng GMA Integrated News. Mas madaling mapanis ang pagkain ngayong mainit ang panahon. Delikado po yan sa kalusugan kaya alamin kung paano yan may iwasan sa Tip Talk ni Katrina Son. Laking tipid sa rider na si Amador na nagbabaon siya ng ulam at kanin. Pero nang dahil sa mainit na panahon, napapanisan na siya ng baon. 2 beses po napanis. Kasi busy kami sa kalsada minsan. Kaya sa karinderya na muna siya kumakain. Pero kahit sa mga kainan, problema rin ang init. Gaya rito na kung dati umaabot ng gabi ang mga ulam, ngayong mainit hapon pa lang, may napapanis na. Minsan sa isang araw, walang na hindi po kami napapanisan. Hindi raw talaga maiiwasang mapanisan ang pagkain sa matinding init ayon sa isang doktor. Mas mabilis mabulok o mas mabilis na mapanis kasi dumadami agad yung bakterya. Delikadong makakain ng panis. Maaari itong magdulot ng pagdurumi, pagsusuka at pagkahilo. Kaya dapat tama at malinis ang preparasyon ng pagkain. Maging mapanuri sa mga kakainin at kakainan. Lagi nga nating sinasabi na keep hot foods hot and cold foods cold. Dahil nga dapat nasa tamang temperatura sila pagka isoserve natin. Kasi maaari magkakaroon tayo ng mga bacterial overgrowth. Susi rin ang tamang storage. Ang mga tirang pagkain dapat ilagay sa ref sa loob ng 2 oras, lalo kung mainit ang panahon. Ang mga airtight container, malaking tulong din. Basta wag daw hayaang mainit pa ang pagkain ilalagay sa airtight container. Pero best advice daw na kung kaya naman, kainin na agad ang pagkain para hindi mapanisan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang Thanksgiving party ang dinaluhan ng Kapuso Stars, GMA executives at industry partners ngayong gabi para sa 75th anniversary ng GMA Network. Tunghayan sa report ni Aubrey Carampel. Ang OOTD na guests and attendees sunod sa temang Denim and Diamonds na sumasalamin sa makulay, makinang at matatag na kasaysayan ng Kapuso Network sa loob ng 75 taon. Present ang Kapuso Executive sa pangunguna ni Chairman of the Board Advisor at Chairman ng Programming Committee Attorney Felipe Algozon. President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Chief Marketing Officer Lizel Maralag at iba pang matataas na opisyal ng network. Dumating din in their stylish and chic denim and diamonds fit sina Dingdong Dantes, Alden Richards, Barbie Forteza, Michael V., pati na mga Kapuso Love Teams. Naroon din ang mga personalities ng GMA Integrated News, Public Affairs at DZBB. Maraming mga hinahandang magagandang mga programa and pelikula this year. Surprise na lang, I can't announce them yet, but a lot of big projects are in the works for our 75th anniversary. Bihira yung ganitong opportunity to be with our fellow Kapuso artists, but more importantly to be with our advertisers. Kasi syempre, yun talaga yun yung fuel ng trabaho natin, di ba, sa industriyang ito, lalo na sa television. Kung wala sila, wala yung mga programa na ginagawa natin. That's why
it's an evening to give thanks, di ba? And also to talk about ideas kasama ng ating mga minamahal na advertisers, di ba? And of course, pati mga boss at yung mga kapuso artists. We're very happy and it has been a while since nagkaroon tayo ng Thanksgiving for the brands that has been supporting the network, and medyo nakakamiss din to have these kinds of events. You know, parang this is also, parang this should be done annually talaga, or at least wag naman once in a blue moon, kasi syempre the partnerships that we have with the brands and yung mutual relationship that we have with them is what sustains the network. As we celebrate our diamond anniversary this year, we look back at 75 years of changes made, challenges met, and relationships and partnerships we are profoundly grateful to have built around the world. Relationships and partnerships which have enabled us to continue to grow and fulfill our unwavering commitment to serve by providing quality content to entertain, inform, and enrich the lives of Filipinos wherever. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.